Inabandona siya ng goddess dahil isa siyang i-ranked hero na may pinakamahina na skill, pero lumalabas na sobrang malakas pala siya at nag-level up para maging pinakamalakas. Nagsisimula ang kwento sa batang lalaki na si Mimori habang nalalaman natin na siya ay nag-iisa dahil sa traumatic na pagkabata. Ang kanilang klase ay nagkakaroon ng field trip, pero ang class president na si Ayaka ay binubuli ng isang lalaki na kinuha ang kanyang libro ng walang dahilan. Halos lahat ay hindi pinapansin ito, pero naiisip ni Mimori na tulungan siya. At kahit alam niyang wala siyang magagawa, lumapit siya at sinabi kay Ma na ibalik ang libro ni Ayaka. Tinanong ni Ma kung ano ang gagawin niya tungkol dito. Ngunit ang class chad na si Tokuto ay sinabi kay Oyamada na ibalik ang libro. Binanggit niya na wala siyang pakialam kay Mamore, pero pagod na siyang makinig sa kanila. Kaya umatras si Oyamada at ibinigay ang libro kay Ayaka. Umupo siya at sinimulang mangbuli ng isa pang batang lalaki na si Yaso. Ngunit sa wakas, pinigilan siya ng kanilang guro na si Tamasotso. Bigla silang napunta sa ibang mundo at sinalubong sila ng goddess na si Vicious bilang mga piniling bayani. Ipinaliwanag niya na sila ay nasa kingdom ng alien at nasummon para talunin ang Demon Emperor. Natalo na nila siya 200 taon na ang nakalilipas, pero nabuhay muli siya. Kaya gusto niya na ipahiram nila muli ang kanilang lakas. Nag-isip si Tokuto kung ano ang mangyayari kung hindi sila tutulong. Sinabi ni Vicious na hindi sila makakabalik sa kanilang mundo kung hindi. Ipinaliwanag niya na ang reverse summoning ritual ay nangangailangan ng espesyal na elemento na tinatawag na Demon King Essence at dalawang paraan lang para makuha ito. Ang unang paraan ay makuha ang puso ng Demon King, at ang pangalawa ay kolektahin ang essence na inilalabas niya kapag natalo gamit ang isang espesyal na necklace. Tinatanggihan ni Mimori na tulungan siya dahil wala silang kinalaman sa Demon Emperor, pero lumuhad si Vicious at nagmakaawa sa kanila na iligtas ang mundo. Nagtaka si Ayaka kung paano niya aasahan na tutulungan sila dahil tao lamang sila, pero sinabi ni Vicious na may mga kapangyarihan sila. Sinabi niya sa kanyang mga sundalo na ilabas ang isang halimaw at pinayagan niya itong patayin ang isa sa kanilang mga bihag, pero pagkatapos ay pinasabog niya ito gamit ang fire spell na nagpatunay sa mga estudyante na nasa ibang mundo sila. Sinabi niya sa lahat na sumama sa kanya at ipatong ang kanilang mga kamay sa isang crystal ball na nagpapakita kung gaano sila kalakas. Dumating ang mga estudyante isa-isa sa bola, at nang ipatong ni Alada ang kamay niya, may maliwanag na pulang ilaw na ikinagalak ni Vicious kaya nagsimulang magyabang. Ngunit nang dumating naman ang turno ni Tokuto, ang kanyang kapangyarihan ay nagpabagsak sa bola, at nagulat sila dahil ibig sabihin nito ay S-rank siya, ang pinakamataas na level. Nakuha rin ni Ayaka ang S-rank, at isa pang babae rin. Hindi makapaniwala si Vicious na may tatlo silang nakakuha, dahil karaniwan isa lang ang nakukuha. Sumunod si Mamore, pero napakahina ng kanyang ilaw kaya hindi man lang sinabi ni Vicious ang kanyang rank, na nagpaparealize sa kanya na hindi siya magiging espesyal kahit sa ibang mundo. Sumunod si Yaso, at napansin ni Vicious na pareho ang reaksyon niya sa Dark Hero mula sa nakaraan, na kilala bilang pinakamalakas na hero sa lahat ng panahon. Nagsimulang tumawa si Yaso at sinabing ito na ang kanyang pagkakataon para magningning. Pagkatapos noon, ipinaliwanag ni Vicious sa lahat kung paano buksan ang kanilang status screen at binanggit niya na lahat ay may innate na unique skills at maaaring ma-awaken ang bagong skills sa hinaharap. Napagod si Oyamada sa mga paliwanag at sinabi ni Tamaso na huwag maging bastos. Pero nakipagtalo si Oyamada dahil isa lamang siyang deer rank. Tinawag ni Vicious si Mimori sa harapan at ipinakita na may ritual sila na pagtanggal sa lowest rank hero para hindi maging abala sa iba. Sinabi niya na ipapadala siya sa abandoned ruins, pero kung makakabuhay siya at makakarating sa surface, papayagan siyang mabuhay ng malaya. Nag-aalala siya kung delikado ang ruins, kaya sinabi ni Vicious na maraming kriminal at heroes ang naipadala na roon. Sinabi niya na may unique status effect skill siya, pero wala itong importansya kay Vicious dahil karaniwan ay useless ang ganitong skills dahil mababa ang success rate. Binanggit din niya na mababa ang stats ni Mimori, kaya kahit mag-level up siya, hindi ito makakatulong. Nagsimulang mabalisa si Mimori at nag-isip si Takuro na dapat nang simulan ang proseso. Lumapit si Yaso sa kanya. Naalala niya na tinulungan siya noon, kaya iniisip niyang babayaran ang pabor, pero sinabi ni Yaso na igalang siya dahil mas mataas ang rank niya. Sinimulan ni Vicious ang ritual para ipadala si Mimori sa ruins, pero binigyan siya ng bag dahil bawat hero ay may unique item kapag nasummon, at ang bag na iyon ang kanyang item. Sinubukan ni Ayaka na tulungan siya, pero sinipa siya ni Vicious at nawalan ng malay. Nagalit si Mimori at sinubukan niyang gamitin ang kanyang paralyzed skill laban sa kanya, pero hindi ito gumana dahil may permanent barrier si Vicious sa paligid niya. Sinubukan ni Tokuto ang kanyang Dragonic Buster skill na nagdulot ng isang malakas na pagsabog, at sinabi ni Vicious na mag-ingat siya. Tinanong niya si Mimori kung may huling salita siya, at nagsimulang umiyak si Mimori, pero naalala niya ang kanyang nakaraan kung saan sinabihan niya ang sarili na itigil ang pagpapanggap na mabuti, at sinabi kay Vicious na pupuntahan niya siya kung makakaligtas siya. Na-teleport si Mimori sa abandoned ruins at sinubukan niyang buksan ang kanyang status screen, pero hindi ito gumana dahil sa kakulangan ng visibility. Kaya ibinuhos niya ang mana sa kanyang bag, na nagbigay liwanag sa paligid niya.
Biglang umatake ang isang minor sa kanya. Habang sinusubukan niyang tumakas, nahulog siya. Akala niya mamamatay siya, pero nagawa niyang pigilan ang galaw ng halimaw gamit ang kanyang paralyzing skill. Nagulat siya dahil sinabi ni Vicious na gagana lang ang skill niya sa low-level monsters. Habang tumatakbo, inatake siya ng isang bird monster, pero gumana muli ang kanyang skill dito. Nagtaka siya kung espesyal ang kanyang skill. Nang tingnan niya ang kanyang status screen, nakita niyang halos maubos na ang mana niya, kaya ginamit niya ang natitirang mana para tamaan ang halimaw ng poison. Natawa siya nang gumana ito, pero muling lumitaw ang Minotaur. Sa halip na sumuko, naghanda si Mimori na patayin ito dahil ito lang ang paraan para mabuhay. Napagtanto niyang nagamit na niya ang lahat ng bonus mana. Nagtaka siya kung ano ang mangyayari kung gagamitin niya rin ang lahat ng natural mana niya. Sinubukan niyang gamitin muli ang paralyzed skill, pero nagulat siya nang hindi ito gumana. Sinabi ng system na hindi pwedeng gamitin ang parehong skill ng paulit-ulit sa parehong target, kaya ginamit niya ang sleep skill sa mentor at sinundan ito ng poison, pero nagulat siya nang lumitaw ang isang malaking grupo ng mga halimaw. Patuloy niyang ginagamit ang kanyang paralyzed skill hanggang maabot niya ang kanyang limit, pero namatay ang bird na tinamaan ng poison niya at bigla siyang nag-level up ng higit sa 200 at naibalik ang kanyang mana. Patuloy niyang pini-paralyze ang mga halimaw at nag-level up rin ang kanyang skills, na nagbibigay daan sa kanya na mat-target ang maraming halimaw ng sabay-sabay. Iniisip niya na si Vicious lang ang tanging hindi gumagana sa kanyang skill dahil mayroon siyang 100% success rate mula pa noong naipadala siya sa ruins. Ginamit niya ang poison sa mga halimaw at habang sila'y namamatay, lalo siyang nag-level up. Ginamit din niya ang kanyang sleep skills para mag-level up ito. At kahit alam niyang anumang bagay ay maaaring mangyari, iniisip niyang kaya niyang mabuhay dahil kayang patayin ang lahat ng halimaw gamit ang kanyang kasalukuyang lakas. Naabot niya ang level 500. Habang tinatapos niyang patayin ang natitirang halimaw, nagulat siya nang tumakas ang mga ito. Kinolekta niya ang lahat ng kapaki-pakinabang sa paligid, pero alam niyang kailangan niyang humanap ng pagkain at tubig para mabuhay. Nang wala siyang makita, bumalik siya sa mga halimaw na napatay niya at nagdesisyon na kainin ito. Pero masyado itong matigas. Wala na siyang lakas para gumalaw, pero napansin niyang nagbago ang kulay ng gem sa kanyang bag. Nang kinuha niya ito, nagulat siya nang makakita ng pagkain sa loob nito at nagtaka kung paano ito gumagana. Habang lumilipas ang panahon, patuloy na pinapatay ni Mimori ang bawat halimaw na dumarating sa kanyang daraanan, pero nagsimulang umiyak siya at nagtaka kung para saan niya ginagawa ito. Naalala niya ang panahon nang inalagaan siya ng kanyang aunt at uncle at tinuruan siya kung ano ang pakiramdam ng kabutihan. Pero iniisip niya na nabigo siya sa kanila dahil wala siyang nararamdaman habang pinapatay niya ang mga halimaw. Ngunit alam niya na kailangan niyang tanggapin kung sino na siya ngayon. Patuloy niyang ini-explore ang ruins. At habang ibinubuhos niya ang kanyang magic sa isang gem, bumukas ang isang pinto at nagulat siya nang makakita ng mga bangkay ng tao sa loob dahil hindi niya inisip na may makakalusot pa sa ganitong layo sa ruins. Lumingon-lingon siya at nakakita ng isang bag ng mga gems na kanyang kinuha dahil iniisip niyang magiging kapaki-pakinabang ito pagdating niya sa surface. Sinuri niya ang iba pang mga kwarto, pero nakatagpo siya ng isa na nangangailangan ng maraming mana para mabuksan. Nakakita siya ng liham sa tabi ng bangkay sa loob ng kwarto. Ang skeleton ay ng isang lalaki na si Anglian, na minsang kilala bilang Dark Hero, at naalala ni Mimori na sinabi ni Vicious na pareho ang reaksyon ni Yasuo sa crystal sa Dark Hero. Binanggit sa liham na si Vicious ang nagpadala kay Anglian sa ruins dahil itinuring siyang eyesore, at nais ni Anglian na mag-iwan ng isang bagay para sa taong nagbabasa ng liham. Nagalit si Mimori kay Vicious dahil sinabi niya sa lahat na masama ang Demon Emperor. Iniisip niya na mas masama pa si Vicious, pero napagtanto niya na naging katulad na rin siya nito dahil sa halip na iligtas ang mundo, gusto na lang niyang maghiganti. Hinahanap ni Mimori ang bag sa tabi ni Anglian, at nakakita siya ng isang libro tungkol sa Forbidden Arts, na kinuha niya dahil iniisip niyang magiging kapaki-pakinabang ito. Pagkatapos, nakita niya ang isang Forbidden Magic Scroll, pero hindi niya mabasa ang nakasulat dito. Ngunit iniisip niya na tiyak na malakas itong spell. Kung ma-decrypt niya ang scroll, maaaring maging kanyang trump card laban kay Vicious. Binuksan ni Mimori ang libro ng Forbidden Arts at nagulat siya dahil may babala sa loob na nagsasabing maging maingat sa Soul Leader, dahil ito ang pumatay sa lahat. Napunta siya sa isa pang kwarto at nakita niyang kailangan ng gem para mabuksan, na nagpaisip sa kanya kung ito ba ang daan papunta sa surface. Pero nagbabantay rin siya dahil kung ang pinto ang exit, tiyak na malapit ang Soul Eater. Lumingon siya sa paligid at nakakita ng face na naka-embed sa pader. Pero bago niya magamit ang paralyzed skill, tinamaan ng laser ang kanyang kamay. Napagtanto niyang nag-a-activate ang beam kapag sinimulan niyang umatake. Alam niya na malakas ang Soul Eater dahil napatay nito si Anglian, na kilala bilang pinakamalakas na hero. Ngunit kailangan pa rin niyang labanan ito dahil kailangan niya ang gem na nasa mukha nito para mabuksan ang pinto. Iniisip ni Mimori kung paano niya tatawagan ang pangalan ng skill na gusto niyang gamitin, pero hindi siya binibigyan ng Soul Eater ng sapat na
na oras, kaya hindi niya alam kung paano ito matatalo. Biglang nabasag ang pader sa likod ng Soul Eater, at iniisip ni Mimori na ito na marahil ang halimaw na naghahari sa ruins, kaya alam niyang ito na ang huling kalaban na kailangan niyang harapin bago makatakas. Nagsimulang samuka ang Soul Eater at nagbago ito sa mga halimaw, pero nagulat si Mimori dahil may mga human faces ang mga ito. Napagtanto niya na ipinapakita ng Soul Eater kung paano nag-react ang mga tao bago sila namatay at nag-e-enjoy ito sa kanyang reaksyon. Pinaralyze niya ang mga ito, pero nang gagamitin na niya ang poison skill, huminto siya dahil hindi niya magagamit ang ganoong kakilakilabot na skill sa mga bagay na mukhang tao. Gumawa pa ng mas maraming halimaw ang Soul Eater dahil nag-e-enjoy ito sa kanyang paghihirap, pero bigla niyang na-paralyze ang Soul Eater. Napansin niya na ang Soul Eater ay nasa pinakamasaya nitong estado, kaya bumaba ang kanyang guard. Sinabi niya na ang overconfidence nito ang naging dahilan ng pagkatalo. Habang pinapatay ni Mimori ang Soul Eater, lumitaw ang mga kaluluwa ng lahat ng pinatay nito sa harap niya, at pinasasalamatan siya sa pagpatay sa halimaw, at hinihiling na tulungan niya silang maghigante kay Vicious. Ipinasok ni Mimori ang gem sa pinto, at sa wakas, nakalabas siya sa ruins. Samantala, sa surface, nakikita natin si Oyamada na hinahabol ang isang wolf, pero madaling pinasabog ni Tokuto ang isa gamit ang kanyang Dragonic Buster. Nahihirapan ang isang babae na si Kabato sa pangangaso, pero sinabi ng isa pang babae na si Asagi na posibleng masira ang kanilang klase dahil lahat ay may malaking ego. Napansin niya na nagbubuo ang mga tao ng grupo at gusto niyang sumama si Kabato sa kanya. Alam niya na rank D lamang si Kabato, kaya hindi siya maaasahan na mapasama sa grupo ni Tokuto. Sinabi niya kay Kabato na maingat na piliin kung sino ang gusto niyang kasama, dahil pagkatapos nilang talunin ang Demon Emperor at bumalik sa kanilang mundo, maaaring magbago ang kanilang status batay sa kanilang nagawa. Kaya kung hindi maingat ang pagpili niya, maaaring mahirapan si Kabato na makahanap ng lugar kung saan siya kabilang. Pero bago siya makasama sa grupo nila, napansin ni Asaki na hindi pa niya natatapos ang test na ibinigay ni Vicious sa kanila. Kaya inilabas nila ang isang maliit na halimaw na nakakadena, at sinabi niya kay Kabato na patayin ito. Nag-aatubili si Kabato sa simula, pero nang makita niyang wala na siyang ibang pagpipilian, tinusok niya ito gamit ang kanyang espada, at nagsimulang umiyak habang naaalala ang panahon na iniligtas ni Mimori ang isang stray cat. Pumunta si Ayaka para makita si Vicious, na kumikilos na parang nalulungkot sa nangyari kay Mimori, pero binanggit na ito ay isang ritual na kailangang mangyari. Sinabi niya kay Ayaka na habang siya ay nawalan ng malay, ang ibang mga bayani ay sumailalim sa isang test upang makita kung kaya nilang pumatay ng halimaw, at ang mga bumagsak sa test ay disqualified. Sinabi ni Ayaka na hindi siya sang-ayon sa paraan ng ginagawa ni Vicious, pero nagsimulang tumawa si Vicious at sinabi na iba-iba ang opinyon ng bawat isa. Kaya bilang isang goddess, tinitiis niya lahat ng iyon, pero ang mahina ay kailangang itapon. Alam ni Ayaka na pinapahalagahan siya ni Vicious dahil siya ay isang S-ranked hero, kaya inalok niya na takpan ang mga estudyanteng bumagsak sa test kung hindi sila itatapon. Tinanggap ni Vicious ang kanyang alok. Samantala, nakarating si Mimori sa surface at binuksan ang kanyang status screen para makita ang mga bagong opsyon para sa kanyang skills. Gusto niyang makahanap ng isang taong makakalaban para sa kanya bilang kanyang vanguard. Habang nagpapatuloy siya, nakakita siya ng grupo ng slimes na binyo-bully ang isang mas maliit. Natutuwa si Mimori nang makita ang maliit na slime na lumalaban. Kaya nagdesisyon siyang tulungan ito at tinamaan ang iba gamit ang kanyang paralyze at poison skills. Napansin niyang may opsyon siyang i-turn off ang kanyang skills, kaya pinakawalan niya ang ibang slimes at pinuri ang maliit na slime sa pagtindig para sa sarili nito. Nagsimula itong sundan siya, kaya nagdesisyon si Mimori na isama ito at pinangalanan niya itong Pigamaru. Nakikita natin ang isang babae na si Ceres habang hinahabol siya ng grupo ng mga lalaki, at napagtanto niya na hindi niya sila matatakasan. Kaya inilabas niya ang kanyang espada at naghanda sa laban. Pero nakasalubong nila si Mimori bago nila siya maabutan. Sinabi ng isa sa kanila na ibigay niya ang lahat ng mayroon siya at palalayain siya. Ngunit isa pa sa kanila ang nais subukan ang bagong blade niya, kaya plano nilang patayin si Mimori. Nagmakaawa si Mimori na palayain siya, pero inatake siya, kaya piniparalyze niya ang lalaki, at natuwa siya na gumana rin ang skill niya sa mga tao. Hindi niya nakikita ang mga lalaki na kasing nakakatakot ng mga halimaw sa ruins, pero ramdam niya na mas masama ang intensyon nila, kaya alam niya na hindi siya makakaramdam ng guilt kung papatayin niya sila. Ginamit niya ang poison skill para tapusin ang mga ito. Ramdam ni Ceres si Mimori, at nagulat siya dahil hindi niya maramdaman ang presensya ng mga taong humahabol sa kanya, pero naramdaman niya si Mimori. Nakakita siya ng galaw malapit sa kanya at umatake, pero lumitaw si Mimori sa likod niya at pini-paralyze siya. Nagdesisyon siyang kausapin siya, pero pinananatili niyang paralyzed si Ceres para hindi na siya umatake muli. Nagtataka si Ceres kung ano ang gusto niya, kaya sinabi ni Mimori na naligaw siya dahil bago pa lang siya sa lugar at gusto lamang niyang bigyan siya ng impormasyon.
impormasyon. Binanggit niya na marami na siyang pinagdaanan, kaya hindi siya nagtitiwala sa mga estranghero, at iyon ang dahilan kung bakit pinapayagan lamang niya si Ceres na igalaw ang kanyang mukha. Bago sumagot sa tanong niya, nagtataka si Ceres kung nakatagpo ba siya ng grupo ng mga lalaki, at sinabi ni Mimori na napatay niya ang mga ito, na ikinagulat niya, pero hindi niya inisip na nagsisinungaling siya. Sinabi ni Ceres na sila ay nasa kagubatan sa timog ng Kingdom ng Ola. Nag-iisip si Mimori kung alam ba niya ang sulat sa scroll na nakuha niya mula kay Anglian. Alam ni Ceres na ito ay isang ancient script at hindi niya mabasa, pero iniisip niya na matutulungan siya ng witch ng tabo, at sinabi niya na makikita ito sa Land of the Golden-Eyed Monsters. Nagpasalamat siya sa tulong, at kahit pakiramdam ni Ceres ay hindi niya pa nababayaran ang buhay niya, sinabi ni Mimori na pantay na sila. Pagkatapos niyang umalis, iniisip pa rin niya na maaaring umatake si Ceres kapag malaya na siya, kaya sinabi niya kay Pigamaru na bantayan ang kanyang likod. Dumating si Mimori sa isang bayan na tinatawag na Miles, at nagulat siya kung gaano siya nakapasok ng madali dahil ang mga gwardya ay hindi man lang siya sinuri. Pumunta siya sa isang inn kung saan may pagdududa ang may-ari sa kanya, pero nang ipinakita ni Mimori ang pera, biglang nagbago ang ugali ng may-ari. Sa gabi, naglalakad si Mimori sa bayan at naramdaman niyang medyo ligtas ang lugar. Nagtataka siya kung nagbebenta rin ng magic items ang mga tindahan doon, at matapos makakuha ng ideya kung paano ang bayan, pumunta siya para mag-dinner kung saan nakita niya ang isang grupo ng tao na nag-uusap tungkol sa kung sino ang pinakamalakas na grupo sa kontinente. Binanggit nila ang iba't ibang cruise, pero sa huli, lahat ay naniniwala na ang Black Dragon Knights ng Bicaz Empire ang pinakamalakas dahil sila ang pumatay sa Holy Empire of Nia. May mga sabi-sabi na ang kanilang 5 dragon ay kayang tapatan ang isang buong hukbo, at ang kanilang leader na si Garland ay itinuturing din na pinakamalakas sa sangkatauhan. Bumalik si Mimori sa kanyang kwarto kung saan plano niyang hanapin muna ang witch ng tabo. Kailangan din niyang magtrabaho sa eksperimento para palakasin si Pigamaru, na nangangailangan ng powdered bone ng Skeleton King, at naalala niya na ang Skeleton King ay matatagpuan sa ruins malapit sa bayan. Kinabukasan, sinabi ng isang lalaki na si Herclay na may bagong floor na natuklasan sa ruins. Kaya gusto niya na i-explore ito ng lahat, at sinabi na sino mang makahanap ng Dragonite Chalice ay bibigyan ng 300 gold. Bibigyan din sila ng reward para sa anumang iba pang kayamanan na maibabalik nila, at pinapayagan silang gamitin ang anumang monster materials na mahahanap. Nakakita si Mimori ng isang babae na inaabuso, at napagtanto niyang si Ceres ito, pero nagulat siya nang banggitin ng lalaki na isa pala siyang dating KN captain. Ibinunyag ng lalaki na nakilala niya ito dati at inanyayahan siyang lumabas, pero tinanggihan siya ni Ceres. Hindi naaalala ni Ceres na nakilala niya ito, kaya sinabi ng lalaki na isa siyang elf na tumatakas at dapat may matutulis na tainga. Pero nang alisin niya ang hood ni Ceres, nagulat siya nang makita na normal ang mga tainga nito. Pagkatapos noon, nagplano si Mimori na bumili ng ilang items at nakasalubong niya si Ceres, na napagtanto niyang pupunta rin sa ruins. Sinabihan niya siya na mag-ingat dahil ang lalaking ng abuso sa kanya ay puno ng galit at puot, pero iniisip ni Ceres na mas mabuti kapag galit sa kanya ang mga tao dahil iniiwasan nila siya. Alam niya na sinusubukan ni Ceres na iwasan ang anumang contact sa ibang tao. Ngunit humingi siya ng tulong kay Ceres sa pagbili ng items dahil ayaw niyang ma-scam. Pagkatapos niyang bilhin ang kagamitan, binayaran niya si Ceres para sa tulong nito, at nagulat si Ceres sa dami ng ibinibigay niya. Papalabas na siya, pero bigla siyang nahulog at sinabi na ito ay dahil hindi siya nakatulog ng ilang araw. Pagkatapos noon, pumasok si Mimori sa ruins at nakita niyang may ilang lalaki na tumatakas mula sa isang halimaw, pero piniparalyze niya ang halimaw at tinusok ito gamit ang kanyang kutsilyo. Bumalik ang mga lalaki kasama ang isa pang tao, pero nagulat sila nang makita na napatay na ang halimaw. Hindi nakikita ni Mimori na malakas ang mga halimaw doon, at hindi rin siya gaanong nakakakuha ng XP, kaya plano niyang tapusin agad ang kanyang misyon. Nakasalubong niya ang lalaking nang abuso kay Ceres at nakita nating may inalkila itong dalawang lalaki para patayin siya, pero gusto muna nilang maglibang gamit ang katawan niya bago patayin. Lumapit si Mimori sa kanila at bago pa sila makaatake sa kanya, hiningi niya na palayain sila. Pero nang makita niyang hindi sila magbabago ng isip, piniparalyze niya sila at ginamit din ang kanyang poison. Nakaramdam siya ng kasiyahan sa pagpatay sa mga taong tulad nila. Nang umalis siya sa lugar, ang mga naiwan ay agad na nilapa at pinagpira-piraso ng mga halimaw. Malapit nang makarating si Ma'am Ori sa bagong palapag, ngunit nagpa siya muna siyang magpahinga bago magpatuloy. Kaya natulog siya ng ilang oras habang nagbabantay si Pigara. Pagkatapos nito, nakasalubong niya ang isang grupo na tinatawag na Saber Tigers. Ang kanilang vice captain na si Foss ang kumausap kay Ma'am Ori.
Sinabi nito na may kakaibang nangyayari sa loob ng mga guho dahil nakakatagpo sila ng mga halimaw na patay sa hindi maipaliwanag na paraan. Hindi nila malaman kung ano ang pumapatay sa mga ito. Ang tanging napapansin nila ay nagiging napakaputla ng balat ng mga halimaw bago sila mamatay. Napansin din ng kanilang captain na si Lily na kahit ang malalakas na halimaw ay namamatay sa parehong paraan. Para sa kanya, pinakamahalaga ang kaligtasan ng kanyang grupo. Dahil dito, nagpa siya silang bumalik na lamang sa surface. Tinanong niya si Ma'am Ori kung nais ba nitong sumama sa kanila. Ngunit tumanggi si Ma'am Ori at nagpa siya na manatili. Pagkaalis ng grupo, naisip ni Ma'am Ori na ang mga halimaw na kanilang pinag-uusapan ay malamang ang mga napatay niya. Para sa kanya, mabuti na rin iyon dahil kapag kumalat ang balitang iyon, mas kaunti ang mga taong maglalakas loob na manatili sa loob ng ruins. Hindi nagtagal, natagpuan niya ang Dragonite Chalice. Ngunit bago pa niya ito pulutin, napansin niya ang isang estatwa ng halimaw sa tabi nito. Alam niyang sa sandaling kunin niya ang chalice, mabubuhay ang estatwa. Kaya bago pa mangyari iyon, agad niyang pinatay ang halimaw. Sa sandaling iyon, dumating din si Ceres. Nagulat siya nang makita si Ma'am Ori roon dahil inaasahan niyang siya ang unang makakatuklas ng chalice, lalo na't umaalis na ang ibang mercenaries sa lugar. Nagpa siya si Ma'am Ori na ibigay sa kanya ang chalice. Sinabi niyang wala siyang hinihinging kapalit, ngunit hindi ito matanggap ni Ceres ng libre. Pagkatapos nito, binuksan ni Ma'am Ori ang isang lihim na daanan at ipinaliwanag na ang kanyang tunay na layunin ay talunin ang isang partikular na halimaw. Dahil dito, inalok ni Ceres na samahan at bantayan siya. Nangako siyang hindi siya magiging sagabal. Pinayagan siya ni Ma'am Ori na sumama, ngunit may kondisyon. Hindi sila magtatanong tungkol sa personal na bagay ng isa't isa. At kung sakaling magpasya si Ceres na bumalik sa surface ng mag-isa, hindi na siya mananagot sa kaligtasan nito. Tinanggap ni Ceres ang kondisyon. Habang mas lumalalim sila sa ruins, nakatagpo sila ng isang halimaw. Ngunit mabilis itong natalo ni Ceres. Humanga si Ma'am Ori sa kanyang kakayahan. Dahil dito, tinanong niya ito tungkol sa mga golden-eyed monsters. Ipinaliwanag ni Ceres na ang mga halimaw na iyon ay nagtataglay ng napakalaking dami ng experience. Kaya ang mga heroes mula sa ibang mundo ay hinahabol at pinapatay ang mga ito upang mabilis na tumaas ang kanilang level. Hindi kasi sila nakakakuha ng experience kapag tao ang kanilang pinapatay. Ang Demon Emperor ay naglalabas ng isang espesyal na enerhiya. Kapag ang isang halimaw ay malakas na naapektuhan ng enerhiyang iyon, nagiging kulay ginto ang kanilang mga mata at nagiging mas marahas ang kanilang pag-uugali. Pagkaraan nito, nakarating sila sa isang silid. Binanggit ni Ceres na matagal na niyang nararamdaman ang presensya ng isang halimaw sa lugar na iyon. Kaya ipinakilala ni Ma'am Ori sa kanya si Figaro. Nagpa siya si Ma'am Ori na magpahinga muna sila. Sinabihan niya si Ceres na matulog, ngunit tumanggi ito. Kaya sinabi ni Ma'am Ori na humiga na lamang siya sandali. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang kakayahan upang patulugin siya. Dahil dito, bumalik si Ceres sa kanyang tunay na anyo bilang isang elf. Samantala, natagpuan ni Garland ang mga bangkay ng mga lalaking pinatay ni Ma'am Ori. Ngunit inakala niyang si Sarah ang may kagagawan ng kanilang pagkamatay. Naisip niya kung kaya ba siyang bigyan ni Sarah ng isang magandang laban. Sa kabilang banda, natagpuan ni na Ma'am Ori at Sarah ang Skeleton King. Agad napansin ni Ma'am Ori na mas malakas ito kumpara sa ibang halimaw na kanilang nakalaban. Kaya napaisip siya kung paano nila ito dapat atakihin. Ipinaliwanag ni Sarah na kailangan nilang basagin ang pilak na kadena na nasa ilalim ng baba ng halimaw. Ginamit niya ang isang kakayahan upang palakasin ang kanyang pisikal na abilidad. Gumawa rin siya ng isang natatanging armament, ngunit nais niyang manatiling lihim ang kanyang kapangyarihan. Kaya hiniling niya kay Ma'am Ori na huwag itong sabihin kahit kanino. Ang Skeleton King ay nagsimulang mag-ipon ng enerhiya sa loob ng bibig nito. Humingi ng paumanhin si Ceres ng maaga sakaling hindi niya maprotektahan si Ma'am Ori. Ngunit labis siyang nagulat nang mabilis itong natalo ni Ma'am Ori gamit ang kanyang mga kakayahang paralyze at poison. Pagkatapos ng laban, natagpuan ni Ma'am Ori ang bagay na matagal na niyang hinahanap. Ngunit habang papalabas na sila, may nakita si Figaro na isang itlog at agad niya silang dinala roon. Nagpa siya si Ma'am Ori na kunin at isama ang itlog. Samantala, sina Ayaka at ang kanyang mga kasama ay nakikipaglaban sa mga halimaw. Sinisikap niyang protektahan ang kanyang mga kaibigan, ngunit bigla silang inunahan ni Nauman at Takyudo na agad tinangay at pinalipad palayo ang mga halimaw. Nakarating sina Ma'am Ori at Ceres sa surface, at nagulat ang lahat nang makita na hawak ni Ceres ang chalice. Matapos niya itong isumite, muli niyang nakilala si Ma'am Ori at sinabi na may nakatakdang reception para sa kanya kinabukasan upang tanggapin ang kanyang gantimpala. Napagtanto ni Ma'am Ori na malaya pa si Ceres hanggang sa oras na iyon. Kaya sinabi niya na pumunta ito sa kanyang silid dahil may nais siyang pag-usapan. Bago siya umalis, muli siyang pinasalamatan ni Ceres sa pagbibigay sa kanya ng chalice. Ngunit sinabi ni Ma'am Ori na wala naman siyang dapat ipagpasalamat. Kinagabihan, gumawa si Mimi ng isang solusyon mula sa Forbidden Book upang palakasin ang lakas ni Figaro. Ngunit bigla silang dumating si Ceres at naabala ang kanilang ginagawa. Hiniling ni Ma'am Ori kay Ceres na maging bodyguard niya dahil pupunta siya sa Land of the Golden-Eyed Monsters at inaasahan niyang maraming aatake sa kanya
niya roon. Kaya kailangan niya ng isang taong may kakayahan na tulad niya upang bantayan siya. Sinabi ni Ceres na siya ay naglalakbay patungo sa Duchy of Yunado, at maaaring dumaan sila sa Land of the Golden-Eyed Monsters upang makarating doon. Ngunit hindi pa siya sigurado kung ano ang gagawin niya. Dito ibinunyag ni Ma'am Ori na alam niya ang tunay nitong pagkakakilanlan, at siya rin ang nagpatulog dito sa loob ng ruins. Ipinaliwanag ni Ceres na ginagamit niya ang kapangyarihan ng spirits upang itago ang kanyang identidad. Ngunit kapalit nito ay hindi siya maaaring matulog. Gayunpaman, nagtitiwala siya kay Ma'am Ori, kaya ibinalik niya ang kanyang tunay na anyo bilang isang elf. Ibinahagi rin ni Ma'am Ori ang kanyang tunay na pangalan at sinabi na huwag niya itong ipagsasabi sa iba. Kapalit nito, nangako rin siyang hindi niya ibubunyag ang tunay na identidad ni Ceres. Dahil dito, pumayag si Ceres na samahan siya. Binigyan din siya ni Ma'am Ori ng isa sa mga hiyas na nakuha niya mula sa abandoned ruin. Nagulat si Ceres dahil napakabihira ng mga iyon. Nagtaka si Ma'am Ori kung talagang mahalaga ang mga iyon. Ipinaliwanag ni Ceres na nagagawa lamang ang mga hiyas na iyon mula sa blue-eyed dragons, at ang halaga ng isa lamang ay mas mataas pa kaysa sa gantimpala para sa Chalice. Tumanggi si Ceres na tanggapin iyon bilang bayad sa pagiging bantay niya. Ngunit sinabi ni Ma'am Ori na hindi na niya ito babawiin, kaya kung ayaw niya, maaari na lang niya itong itapon. Kinabukasan, narinig nila ang mga tao na nag-uusap tungkol kay Ceres. Ayon sa kanila, nakita raw itong lumabas sa silid ni Ma'am Ori noong gabi. Ngunit sinabi ni Ma'am Ori na huwag na lang niyang pansinin ang mga iyon. Pagkatapos, tinanong niya si Ceres kung may alam ba ito tungkol sa forbidden magic. Ipinaliwanag ni Ceres na iyon ang uri ng mahika na ipinagbawal ni Vicious. Dahil dito, naisip ni Ma'am Ori na malamang epektibo iyon laban kay Vicious kung ayaw nitong gamitin iyon ng kahit sino. Pumunta si Ceres sa seremonya upang tanggapin ang kanyang gantimpala. Samantala, matapos siyang umalis, naghanda si Mimi upang simulan ang eksperimento na magpapalakas kay Figaro. Sa seremonya, tinawag ang isang mage upang suriin kung tunay nga ba ang Chalice. Samantala, nagsimulang mag-alala si Ma'am Ori nang hindi bumalik si Ceres sa napagkasunduang oras sa Alien Castle. Sa kabilang banda, nagtataka si Vicious kung bakit wala si Aayaka sa grupo ni Takyodo. Sinabi ni Aayaka na hindi siya maaaring makipagtulungan dito. Dahil dito, sinabi ni Vicious na nasa Syra ang pagkakaisa ng kanilang klase dahil sa pagiging makasarili ni Aayaka. Ngunit ipinaliwanag ni Aayaka na kahit ano pa ang mangyari, hindi siya maaaring makipagtulungan kay Takyodo dahil sa paraan ng pag-uugali nito kamakailan. Kaya gagampanan na lamang niya ang kanyang tungkulin sa sarili niyang paraan. Sinabi ni Vicious na kailangan niyang sanayin ang mga nabigo sa trial. Nagulat si Aayaka dahil nagkaroon sila ng kasunduan na siya ang sasalo sa kanilang mga gawain. Ngunit ipinaliwanag ni Vicious na may utos na siyang alisin ang mga walang silbing heroes. Kaya kung hindi niya sila sasanayin, papatayin ang mga ito. Samantala, nagpunta si Ma'am Ori upang hanapin si Ceres. Ngunit narinig niya ang ilang tao na nagsasabing nabunyag na raw ang tunay na identidad ni Ceres at ngayon ay tumatakas na ito. Hinahabol siya ng Black Dragon Knights. Kahit nagawa niyang talunin ang ilan sa kanila gamit ang kanyang spirits, nahirapan siya laban sa isa sa kanila na nagngangalang Gazan. Gayunpaman, naisip ni Ceres na kaya niyang talunin ito kung magagamit niya ang kanyang spirit regalia. Nagulat siya dahil ang utos sa kanila ay hulihin siya ng buhay, ngunit tila sinusubukan siyang patayin. Ibinunyag ni Gazan na ang kanyang unit ay may lihim na utos. Pinabagsak niya si Ceres sa lupa, at bago niya ito patayin ay balak pa niyang paglaruan muna ito. Ngunit biglang dumating si Ma'am Ori upang iligtas siya. Sinabi ni Ceres na mas mabuting tapusin na nila ang kanilang kasunduan dahil kung mananatili siya sa tabi ni Ma'am Ori, magiging target din ito ng Black Knights. Ngunit sinabi ni Ma'am Ori na ayaw niyang mahirapan pa sa paghahanap ng panibagong bodyguard. Binigyan niya si Ceres ng isang bag na puno ng mga hiyas bilang bayad upang ipagpatuloy nito ang pagbabantay sa kanya. Pagkatapos, bigla niyang sinabi kay Ceres na habarin ang kanyang mga damit. Ipinaliwanag niya na kailangan niyang magpalit ng kasuotan dahil nakita na ng maraming tao ang suot niyang kasalukuyan. Dahil dito, nakahinga ng maluwag si Ceres nang marinig ang kanyang dahilan. Plano ni Ma'am Ori na hanapin ang Witch of Tubuz. Sa tingin niya, dapat makipag-usap si Ceres dito upang payagan siyang manatili roon dahil walang makakahanap sa kanya sa lugar na iyon. Tinanong nila si Gazan kung sino ang nagutos sa kanila na patayin si Ceres. Bago pa makapagsalita si Ma'am Ori, biglang dumating si Garland at naghagis ng espada na agad tumama at pumatay kay Gazan. Sinabi ni Garland na may utos sila mula kay Emperor Rautola dahil hindi nito kayang tanggapin ang ideya na may ibang lalaki na kasama si Ceres. Kaya ipinag-utos nitong patayin siya. Dagdag pa ni Garland, magiging sagabal lamang si Gazan sa kanila. Ngunit kung naiwasan sana nito ang kanyang espada, hinayaan niya sana itong mabuhay. May isa sa mga tauhan nila na nagngangalang Schwartz ang nagtanong kung ano ang gagawin nila kay Ceres. Kaya tinanong ni Garland kung ano nga ba ang utos ng Emperor sa kanila.
Sinabi ni Schwartz na pinayagan silang gawin kung ano man ang gusto nila. Dahil dito, iminungkahi ni Schwartz na ipasapasa muna nila si Ceres sa kanilang mga tauhan bago ito patayin. Ngunit may isa pang lalaki na nagngangalang Orban ang tumutol. Ayon sa kanya, maaari itong magdulot ng problema dahil ang utos sa kanila ay ibalik ang katawan ni Ceres ng buo at hindi nadungisan ang kanyang puri. Sinabi naman ni Garland na kung matatalo siya ni Ceres sa isang duel, hahayaan niya itong makaalis. Interesado rin siyang makita kung paano gumagana ang spirit regalia nito sa tunay na laban. Ngunit mas lalo siyang naging interesado kay Ma'am Ori. Hiniling niya kay Ma'am Ori na ipakilala ang sarili nito, kaya nagbigay si Ma'am Ori ng isang alias. Ngunit agad napansin ni Garland na hindi iyon ang tunay niyang pangalan. Dahil dito, nagtaka siya kung bakit kailangan nitong itago ang kanyang tunay na identidad. Hindi naman maintindihan ni Schwartz kung bakit sinasayang ni Garland ang oras niya kay Ma'am Ori. Ngunit para kay Garland, kapansin-pansin na kahit nakatayo si Ma'am Ori sa harap ng 5 dragons, hindi pa rin ito natatakot at tila naghahanap pa ng pagkakataon upang umatake. Alam ni Ma'am Ori na isang maling galaw lamang ay maaaring ikamatay niya. Ngunit patuloy siyang nakangiti habang nakikipag-usap sa kanila. Sinabi ni Ma'am Ori na kung gusto lang ni Garland ng isang taong makakapagbigay sa kanya ng magandang laban, dapat si Vicious na lang ang hamanin nito. Sumagot si Garland na hindi niya iyon magagawa dahil maganda ang relasyon nila sa alien. Ngunit malaki ang inaasahan niya sa mga heroes na ipinapatawag nito. Pagkatapos, sinabi ni Garland kay Ceres na siya ang dahilan kung bakit sinalakay ng Base Empire ang Nia noong una. Ito ay dahil gusto ng kanilang goddess na ibigay sa kanila si Ceres, ngunit tumanggi ang Emperor ng Nia. Sa sandaling iyon, ibinunyag ni Ma'am Ori na isa siya sa mga heroes mula sa ibang mundo. Nagulat ang lahat sa narinig nila, at nagtataka si Garland kung bakit siya naroon. Sinabi ni Ma'am Ori na ibang antas siya kumpara sa ibang heroes, kaya binigyan siya ni Vicious ng kalayaan na gawin ang kahit anong gusto niya. Tinanong siya ni Garland kung ano ang gusto niya, kaya sinabi ni Ma'am Ori na nais niyang ipagpaliban muna ang kanilang laban. Plano niyang palakasin pa ang sarili, at kapag umabot na siya sa antas na kayang makipaglaban kay Garland, saka sila maghaharap. Natuwa si Garland sa mungkahing iyon kaya tinanggap niya ito. Ngunit sinabi pa rin niya na balak pa rin niyang patayin si Ceres. Sinabi ni Ma'am Ori na kailangan niya si Ceres sa kanyang paglalakbay. Nagulat si Garland sa sinabi niya. Ayon kay Ma'am Ori, kukunin niya si Ceres kahit walang pahintulot ni Vicious dahil gagamitin niya ito upang lalo pang lumakas. Dahil dito, nagpa siya si Garland na hayaan na lamang si Ceres na umalis. Nang subukan ni Orban na kumbansihin siyang magbago ng isip, agad siyang binyantaan ni Garland na papatayin. Naghanda nang umalis si Garland. Ngunit dito nalaman na ang lahat ng sinabi ni Ma'am Ori ay bahagi lamang ng kanyang plano upang mailapit sila sa saklaw ng kanyang spell. Nang tuluyan silang makalapit, agad niyang ginamit ang kanyang paralyze skill. Biglang naparalisa ang lahat at nahulog sila mula sa kanilang mga dragons papunta sa lupa. Kasunod nito, ginamit niya ang kanyang poison skill. Namangha si Ma'am Ori kay Garland dahil kahit papaano ay nagagawa pa nitong gumalaw. Ngunit wala rin itong silbi dahil habang gumagalaw ito, lalo lamang itong nasasaktan. Gayunpaman, nagawa ni Garland na magpadala ng signal sa isa pang squad. Nang dumating ang mga ito, inutusan niya silang umatake mula sa himpapawid at iwasang lumapit. Plano ni Ma'am Ori na talunin silang lahat. Sinabi niya kay Ceres na maaari itong tumakas kung nais nito. Ngunit nagpa siya si Ceres na manatili sa tabi niya. Biglang kumonek si Ma'am Ori kay Pig-Arrow. Matapos ang strengthening experiment, nagkaroon si Pig-Arrow ng bagong kakayahan. Biglang humaba at umangat ang katawan ni Pig-Arrow patungo sa langit. Nang tuluyang makipag-ugnayan si Ma'am Ori dito, tila naging isa silang nilalang. Gamit ang katawan ni Pig-Arrow, nagawa niyang paralisahin ang lahat ng kalaban sa himpapawid. Habang nagpapatuloy ang laban, nag-level up ang kanyang mga kakayahan at nakapag-unlock siya ng 3 bagong skills. Ginamit niya ang kanyang bagong berserk skill kay Orban. Ang kakayahang ito ay nagpapalakas ng marahas na pag-uugali ng isang tao. Alam ni Ma'am Ori na kapag ginamit niya ang berserk kasama ng kanyang paralyze skill, napakadali nitong paraan upang patayin ang isang tao. Pagkatapos nito, ginamit niya ang isa pang kakayahan na tinatawag na Dark kay Schwartz, at agad nitong inalis ang paningin nito. Hindi nakaramdam ng awa si Ma'am Ori sa paggamit sa kanila na parang mga lab rats, dahil para sa kanya ay mga basura lamang sila na may masasamang balak kay Ceres. Namangha si Ma'am Ori nang makita niyang buhay pa rin si Garland. Naisip niya na hindi ito tinawag na pinakamalakas ng sangkatauhan ng walang dahilan. Ngunit sa huli, tuluyan na rin itong namatay. Kinagabihan, ikinwento ni Ceres kay May ang tungkol sa isang lalaki na kilala bilang Hero Slayer, na maaaring maging mas malakas pa kay Garland. Ngunit sinabi ni Ma'am Ori na napatay na niya ang taong iyon. Samantala, ipinakita ang buong klase na magkakasama. Iniisip ni Ayaka na hanggang ngayon ay hindi pa rin niya na-unlock ang kanyang skill. Biglang dumating ang isang batang babae na nagngangalang Nia at sinabi na naroon siya bilang kinatawan ni Vicious.
Hindi ito matanggap ni Omana dahil ayaw niyang tumanggap ng utos mula sa isang batang babae. Ngunit mabilis siyang natalo ni Nia upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos nito, sinabi niyang oras na para sa susunod na yugto. Samantala, sinabi ni Ma'am Ori kay Ceres ang tungkol sa kanyang plano na maghigant kay Vicious. Inamin din ni Ceres na wala rin siyang magandang damdamin para rito. Kaya sinabi niyang gagamitin niya siya sa kahit anong paraan upang makamit ang kanyang paghihiganti. Sinabi ni Ma'am Ori na wala naman siyang mapapala sa pagtulong sa kanya. Ngunit ipinaliwanag ni Ceres na iniligtas niya ang kanyang buhay, kaya susunod siya sa kanya kahit ano pa ang mangyari. Sa ibang lugar, may isang grupo ng mga lalaki sa labas ng abandoned ruins na may napansin na kakaiba. Ngunit nagpasya silang huwag na itong iulat dahil sa tingin nila ay imposibleng may sino mang nakalabas ng buhay mula roon. Samantala, sa isang bayan, tinitingnan ni Mimi ang isang maskara sa isang tindahan. Sinabi ng may-ari na ang maskarang iyon ay base sa Fly King, ang hari ng isang demonic race na ipinatapon dahil sinasabing masama. Sa huli, binili ni Ma'am Ori ang maskara. Naisip niya na mas bagay sa kanya ang maging isang demonyo kaysa maging isang hero. Sa Magnar Kingdom, nagkaroon ng pagpupulong ang iba't ibang bansa habang pinag-uusapan kung paano natalo si Garland at ang Black Dragon Knights. Sinabi ni Vicious na hinahabol nila si Ceres at nakakita sila ng maraming dugo sa lugar, kaya iniisip nilang malubha itong nasugatan habang nakikipaglaban. Para kay Vicious, malaking dagok sa kanilang puwersa ang pagkawala ng Black Dragon Knight sa kanilang laban-laban sa Demon Emperor. Dahil dito, iniisip niyang kailangan nilang umasa ng mas malaki sa mga heroes. Ngunit napansin ng Emperor ng Mirror Empire na tila hindi naman talaga nalulungkot si Vicious sa nangyari. Nagtaka ang hari ng Magnar kung talagang kayang talunin ni Ceres si Garland. Ngunit may dumating na ulat na nagsasabing isang grupo ng mga sorcerers na tinatawag na Shento ang nag-aangking sila ang may kagagawan nito. Samantala, sinabi ni Ceres kay Ma'am Ori na ang Land of the Golden-Eyed Monsters ay matatagpuan sa Hilaga. Nagpasya silang huminto muna sa isang inn. Iniisip ni Ceres na dapat silang magtipid ng pera, kaya iminungkahi niyang magbahagi na lamang sila ng isang silid. Habang kumakain sila ng hapunan, narinig nila ang mga usap-usapan tungkol sa Black Dragon Knights at sa grupong Shento. Nagtaka si Ma'am Ori kung may alam si Ceres tungkol sa kanila. Ipinaliwanag ni Ceres na sinasamba ng grupong iyon ang Cursed God. Biglang pumasok ang isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng hood at ipinakilala ang kanilang sarili bilang mga sorcerer soldiers ng Ashanto. Ngunit hindi sila nakakatakot para kay Ma'am Ori. Masaya pa nga siya na sila ang umaapon ng kredito sa pagpatay sa Black Dragon Knights. May ilang lalaki rin na nag-uusap tungkol sa kung sino ang mga taong maaaring sapat ang lakas upang talunin ang Black Dragon Knights. Isa sa kanila ang nagbanggit tungkol sa Witch of Tabo. Dahil dito, nagalok si Ma'am Ori na bilhan sila ng inumin kapalit ng karagdagang impormasyon tungkol sa kanya. Sinabi nila na isang fighter mula sa Coliseum na nagngangalang Eve lamang ang nakakita sa Witch of Tabo. Habang nag-uusap sila, sinabi ng mga lalaki na mukhang swerte ang araw ni Ma'am Ori dahil papasok mismo sa lugar si Eve. Agad siyang lumapit dito at tinanong kung alam nito kung nasaan ang Witch of Tabo. Sinabi ni Eve na nakapunta na siya sa Golden Demon Zone ngunit hindi niya kailanman nakilala ang witch. Tahimik na nakinig si Ceres sa kanilang usapan. Nagtaka si Eve kung bakit hinahanap ni Ma'am Ori ang witch. Sinabi ni Ma'am Ori na pangarap niyang maging isang scholar. Ngunit binalaan siya ni Eve na napakapanganib ng lugar na iyon at hindi siya tatagal ng kahit 3 araw doon. Pinayuhan siya nitong pahalagahan ang kanyang buhay. Pagkatapos umalis ni Eve, sinabi ni Ceres na nagsisinungaling ito. Kaya sigurado siyang alam nito kung nasaan ang witch. Pagbalik nila sa inn, napagtanto ni Ma'am Ori na nakalimutan niyang pakainin si Figaro. Kaya ginamit niya ang kanyang bag upang gumawa ng pagkain. Binigyan niya rin si Ceres, at sinabi nitong napakasarap ng pagkain mula sa kanyang mundo. Napansin pa niya na maganda ang plastic wrapper. Habang hinihipan ng hangin ang paligid, napatingin si Ma'am Ori sa kanya. Iniisip niya kung paano nila mapapagsalita si Eve, at iniisip niya kung ano ang pinahahalagahan ng mga blood fighters. Sa tingin ni Ceres, malamang ay pera iyon upang mabili nila ang kanilang kalayaan mula sa kanilang mga amo. Ngunit sinabi rin niyang napakalaki ng halagang kakailanganin. Samantala, nakipagkita si Eve sa isang batang babae at nangakong tutulungan niya itong makaalis doon. Habang nagsasanay si Ceres gamit ang kanyang spirit armor, namangha si Ma'am Ori sa kanyang husay. Kaya hiniling niyang turuan siya dahil pakiramdam niya ay masyado siyang umaasa sa kanyang skills. Habang ipinapaliwanag ni Ceres ang mga dapat gawin, naalala niya kung paano niya tinuturuan noon ang ibang knights. Sinabi niya kay Ma'am Ori na umatake. Sinubukan siyang suntukin ni Ma'am Ori at ipinakita ni Ceres kung paano pigilan ang isang tao. Habang nagsasanay sila,
Tumulo ang pawis ni Ma'am Ori sa kanya kaya medyo nahiya si Ceres. Ngunit nagpatuloy pa rin sila sa pagsasanay. Pagkatapos nito, inamoy ni Ceres ang damit ni Ma'am Ori at napagtanto niyang gusto niya ito. Ngunit biglang lumitaw si Ma'am Ori sa likuran niya. Kinabahan si Ceres dahil baka nakita siya nito na kumikilos ng kakaiba. Kaya sinabi na lamang niyang nilalabhan niya ang kanilang mga damit. Pagkatapos nito, nagbasa si Ma'am Ori ng kanyang libro at sinabi niyang hindi siya makatulog. Naglabas si Ceres ng ilang herbs na makakatulong sa kanya. Sinabi niyang iba-iba ang epekto ng mga ito. Gumamit si Ma'am Ori ng isang cube upang gumawa ng sopas, at sinabi ni Ceres na napakasarap nito. Nagdagdag si Ceres ng kanyang herbs, ngunit nang inumin nila ito ay napagtanto niyang maling bote ang kanyang nagamit. Sa halip na makatulong sa pagtulog, lalo silang pinasigla nito. Sinabi ni Ma'am Ori na ayos lang iyon at nagpasya siyang manatiling gising upang ipagpatuloy ang pagbabasa ng kanyang libro. Ngunit tinanong siya ni Ceres kung may magagawa ba siya upang makatulong. Naisip ni Ceres kung may gusto ba si Ma'am Ori sa kanya. Ngunit sinabi ni Ma'am Ori na ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang paghihiganti. Para sa kanya, parang isang sumpa iyon. Dahil dito, nangako si Ceres na tutulungan siyang alisin ang sumpang iyon sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, pumunta sila sa Blood Coliseum at nalaman nilang si Eve ay kilala bilang isa sa pinakamalalakas na fighters. Ibinente siya roon bilang isang alipin, ngunit mabilis siyang sumikat at nanatiling walang talo sa loob ng 3 years. Nakatakda na ang kanyang huling laban bukas, kaya napagtanto nila na hindi nila siya maaaring suhulan ng pera dahil sapat na ang kinita niya upang mabili ang kanyang kalayaan. Sinabi ni Ceres na mayroon na si Eve ng sapat na pera 2 years ago. Kaya napagtanto nila na sinusubukan din nitong palayain ang batang babae na kasama nito. Ipinaliwanag din ni Ceres na karamihan sa mga fighters ay namamatay sa kanilang final match dahil ang duke na namamahala sa Coliseum ay karaniwang pinapaharap sila sa kalaban na lampas sa kanilang kakayahan. Ngunit para kay Ma'am Ori, maaaring iyon ang maging pagkakataon nila. Lumapit si Ma'am Ori kay Eve, ngunit muli nitong sinabi na wala siyang alam tungkol sa Witch of Tabo. Alam ni Ma'am Ori na nagtatago ito ng katotohanan, kaya tinanong niya kung may utang ba ito sa witch. Tumanggi si Eve, ngunit sinabi ni Ceres na nagsisinungaling na naman ito. Naghanda si Eve na labanan sila, ngunit ibinunyag ni Ma'am Ori na may plano ang duke laban sa kanya. Sinabi niyang gusto niya siyang tulungan dahil alam niyang may impormasyon ito tungkol sa witch. Binanggit pa niya na maaari niyang kidnapin ang batang babae na ipinaglalaban ni Eve. Dahil dito, nagalit si Eve. Ngunit ipinaliwanag ni Ma'am Ori na sinabi niya lamang iyon upang ipakita na alam niya ang kanyang sitwasyon. Nagpasalamat si Eve sa ibinigay nilang impormasyon, ngunit sinabi niyang hindi sila maaaring tumakas dahil maglalagay ng bounty sa kanilang ulo ang duke. Iniisip ni Ma'am Ori na maaari silang magtago sa tirahan ng witch. Ngunit sinabi ni Eve na walang sino man ang makakarating sa Demon Zone. Nangako si Ma'am Ori na paprotektahan niya ang kasamahan nitong si Liz. Ngunit nagduda si Eve sa kanyang lakas, kaya sinabi ni Ma'am Ori na sapat ang kanyang lakas upang talunin ang Skeleton King. Sinabi ni Eve na mas malalakas pa ang mga halimaw sa Demon Zone. Ngunit ibinunyag ni Ma'am Ori na siya ang tumalo sa Black Dragon Knights. Hindi siya pinaniwalaan ni Eve, kaya ginamit ni Ma'am Ori ang kanyang paralyzed skill sa kanya upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Kasabay nito, nagbago rin si Ceres sa kanyang tunay na anyo at sinabi niyang siya ang babaeng hinahabol ng mga iyon. Dahil dito, naniwala si Eve sa kanila, ngunit balak pa rin niyang lumaban. Tinanong siya ni Ma'am Ori kung tutuperin ba ng duke ang pangako nito kapag nanalo siya sa laban. Iniisip ni Eve na hindi naman siguro magiging ganoon kalupit ang duke upang ipagkait ang kanyang kalayaan. Ngunit sinabi ni Ma'am Ori na napakanayb niya kung nagtitiwala siya sa duke. Habang naglalakad palayo sina Ma'am Ori at Ceres, sinabi ni Ma'am Ori kay Eve na aalis sila kinabukasan ng umaga. Kung magbabago man ang isip nito, maaari siyang sumama sa kanila. Humingi ng paumanhin si Ceres kay Ma'am Ori dahil ibinunyag niya ang kanyang tunay na identidad. Ngunit sinabi ni Ma'am Ori na ayos lang iyon dahil lalo lamang nitong pinaniwalaan ng iba ang kanyang kwento. Habang naglalakad sila, nakasalubong nila ang mga miyembro ng Ashanto. Ipinahayag ng mga ito sa mga tao na ang mga nakatira sa isang bahay ay isinumpa dahil naghimagsik sila laban sa Cursed God. Sinabi rin nila na ang kanilang inapo na si Maki ang nagmana ng sumpa, at iyon din umano ang dahilan kung bakit namatay ang Black Dragon Knights. Nagpatuloy sina Ma'am Ori at Ceres sa paglalakad at nakita nila ang isa pang grupo ng Ashanto na nang-aabala sa isang babae. Kaya ginamit ni Ma'am Ori ang kanyang berserk skill upang pag-awayin ang mga ito. Iniisip ni Ceres kung makakamit nga ba ni Eve ang kanyang kalayaan kapag nanalo ito sa laban. Ngunit hindi naniniwala si Ma'am Ori na mangyayari iyon dahil para sa kanya ay isang masamang tao ang duke. Samantala, narinig ni Eve ang duke na nagsasabing bibigyan niya siya ng namang poison bago ang laban upang matiyak na mamamatay siya. Dahil dito, napagtanto ni Eve na hindi siya maaaring magtiwala sa duke. Tinanong ng isa sa mga tauhan ng duke kung ano ang balak nitong gawin kay Liz.
Ipinaliwanag ng Duke na gusto niyang alagaan ang bata dahil sa tingin niya ay magiging isang napakagandang babae ito kapag lumaki. Sinabi rin niyang maaari niya itong ibenta kapag nagsawa na siya rito. Dahil dito, napagtanto ni Eve na walang magandang katapusan ang naghihintay sa kanila. Kaya nakipagkita siya kay Ma'am Ori at nagpasya na sumama sa kanya patungo sa Demon Zone. Samantala, si Liz ay binubugbog ng kanyang amo. Ngunit dumating si Eve at halos patayin ang babae sa galit. Kaya agad itong nagmakaawa ng kapatawaran at sinabing inutusan lamang siya ng Duke na disiplinahin si Liz. Sinabi ni Eve sa babae na ipaalam sa lahat na tumakas sila patungong south. Pagkatapos nito, humingi rin ng paumanhin ang babae kay Liz sa lahat ng ginawa nito sa kanya. Dumating si Ma'am Ori at sinabi kay Eve na magpatuloy na sila nang wala siya. Lumapit siya sa babae at sinabi na hindi siya maloloko ng pagpapanggap nito. Sinabi ng babae na hindi sila makakatakas at tapos na silang lahat. Idinagdag pa niya na hindi siya sasaktan ni Ma'am Ori dahil siya lamang ang makakapagligtas sa kanila mula sa Duke. Ngunit sinabi ni Ma'am Ori na hindi niya maaaring hayaan itong mabuhay matapos ang lahat ng ginawa nito kay Liz. Kaya ginamit niya ang kanyang paralyze at poison skills laban dito. Sinabi ng babae na mapupunta siya sa impyerno kung hindi siya patatawarin. Ngunit sinabi ni Ma'am Ori na pareho naman silang mapupunta roon dahil hindi rin naman sila mabubuting tao. Pagkatapos nito, nakipagkita si Ma'am Ori sa iba. Nakiusap si Liz na payagan siyang sumama sa kanila. Ipinaliwanag ni Ma'am Ori na maaaring mapahamak ang kanyang buhay kung sasama siya sa kanilang paglalakbay. Ngunit sinabi ni Liz na wala siyang pakialam basta't kasama niya si Eve. Nagtanong si Eve kung ano ang ingay na nagmumula kay Ma'am Ori. Kaya ipinakilala niya sa kanila si Pig Amaro. Sinabi ni Eve na bago niya sabihin ang lokasyon ng Witch of Tabo, kailangan muna niyang malaman kung bakit nais itong makita ni Ma'am Ori. Ipinaliwanag ni Ma'am Ori na kailangan niya ang witch upang mabasa ang isang sinaunang inscription. Nagpa siya si Eve na magtiwala sa kanya dahil kahit maaari sana nitong gamitin si Liz upang pilitin siyang magsalita, pinili pa rin itong iligtas sila. Nagtanong si Ceres kung ligtas bang pumasok sa Demon Zone kasama ang isang bata. Ngunit tiniyak ni Ma'am Ori na kaya niyang protektahan si Liz. Tinawag siya ni Ceres na mabait, ngunit sinabi ni Ma'am Ori na ginagawa lamang niya iyon dahil kapwa nila kailangan si Eve upang makipag-ugnayan sa witch. Idinagdag pa niya na si Liz ay isang dark elf tulad ng witch, kaya umaasa siyang magiging maganda ang pagtanggap sa kanila dahil iniligtas nila ang isa sa kanyang lahi. Hindi nagtagal ay napansin nilang malapit na silang maabutin ng mga humahabol sa kanila. Nagpa siya si Eve na harapin ang mga ito upang makatakas ang iba. Ngunit sinabi ni Ma'am Ori na hindi niya kayang pigilan ang lahat ng mag-isa. At kung mamamatay siya, hindi na niya makukuha ang impormasyon tungkol sa witch. Kaya nagpa siya silang magtulungan sa laban. Ginamit nila ang kanilang mga kabayo bilang panlilinlang habang hinabol ng unang grupo ng mga kalaban ang mga ito. Ngunit sinabi ni Eve na ang unang grupo ay mga personal na sundalo ng Duke, at ang pangalawang grupo ay ang Ashanto. Sinabi ni Ma'am Ori kay Eve na magtago muna sila ni Liz dahil si Ceres lamang ang kailangan niya para sa kanyang plano. Hindi sigurado si Eve kung kaya nilang manalo dahil mas marami ang kalaban. Ngunit sinabi ni Ma'am Ori na kung hindi nila sila matatalo ng harapan, pipilitin niya ang mga kalaban na pumasok sa isang lugar na magiging pabor sa kanya ang laban. Dumaan si Maggie at ang kanyang mga tauhan sa isang sanga na nakabasag, at napagtanto niya na isang bitag iyon para mapasok sila sa kagubatan. Lumabas si Ceres, nakasuot ng maskara, at sinabi ni Maggie na palalayain niya ito kung isusuko nito kahit si Liz. Binanggit niya na sila ang pumatay sa Black Dragon Knights, at inalok ni Ceres na ituro sa kanila ang kanilang mga target. Ngunit pinigilan siya ni Maggie, dahil alam niyang papasok siya sa saklaw ng spell. Alam niya na sinusubukan siyang painitin sa isang bitag. Kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na manatili sa distansya. Tinanong siya ni Ceres kung hindi ba nila siya patatawarin gamit ang kanilang curse. Ipinakita niya na ang Ashinto ang tagapagmana ng Assassin Guild, at gumagamit sila ng mataas na advanced na mga lason na ginawa gamit ang espesyal na formula na ipinasa sa mga inapo ng iilang natitirang miyembro ng guild. Napagtanto ni Ceres na kapag may pinatay gamit ang lason, walang bakas na maiiwan, kaya iniisip ng mga tao na curse ang sanhi. Ipinahayag ni Maggie na aksidente nilang natuklasan ang insidente ng Black Dragon Knights, ngunit dahil sa kanilang kilalang lakas, tanging isang sumpa lamang ang makapagpapaliwanag sa kanilang pagkamatay. Kaya inangkin ng Ashinto na sila ang pumatay sa kanila para paniwalaan ng tao ang kanilang sumpa at planong gamitin ang Zon family upang sakupin ang bansa. Iniisip ni Maggie na hindi haharapin ni Ceres ang mga ito mag-isa. Nagtataka siya kung nasaan ang kanyang mga kaibigan, ngunit inalis ni Ceres ang maskara at ipinakita na nakaligtas siya sa Black Dragon Knights. Ngunit hindi siya naniniwala na siya ang pumatay sa kanila, dahil iniisip niyang mas mahina siya kay Garland. Ipinakilala niya si Ceres kay Berga, na dapat ay kalaban ni Eve sa kanyang huling laban. Binanggit niya na si Berga ay may nakababatang kapatid na si Vin at sila ang pinakamalakas na magkapatid sa Ashinto.
Ipinahayag niya na sila ang mga decoy, at pinapalihim ng kanyang mga tauhan ang presensya nila upang pabalik-balik siyang paikoten. Ngunit humanga siya sa ganda ni Ceres, kaya nais niyang gawing tunay na disipulo ng Cursed Gods. Lumuhad si Ceres sa harap niya, at plano niyang ipaanak ang kanyang anak sa kanya. Biglang ginamit ni Ma'am Ori ang pinalawak na mga braso ni Picamaro upang perelihin ang lahat. Nagtataka si Mei kung ano ang nangyari sa kanilang ibang unit, kaya inilahad ni Ma'am Ori na naasikaso na niya sila at binigyan ng lason si Mei. Alam niya na hindi papasok si Ma sa kagubatan, kaya sinabi niya kay Ceres na lumikha ng pakiramdam ng kaba sa kanila. Kapag nalutas ang misteryo ng kaba, nagbibigay ito ng pakiramdam ng omnipotence na nagpaparalise sa isip at lumikha ng pagkakataon para sa kanya. Namatay si Monty, at napawi ang pag-aalala ni Ma'am Ori nang makita niyang nakabalik ang unang alon ng mga sundalo. Kung hindi sila babalik, mabibigo ang kanyang plano. Iniisip niyang muling kumonekta kay Picamaro, ngunit napagtanto niyang sobra na siyang pinipilit nito. Kaya nagpa siya sina Ma'am Ori at Eve na labanan ang mga sundalo habang naiwan si Ceres upang protektahan si Liz. Nakita ng mga sundalo si Eve at dali-dali silang tumakbo patungo sa kanya, ngunit bago sila makarating, pinaralisa sila ni Mimi. Dumating din ang Duke, ngunit nang subukan ni Ma'am Ori siyang perelihin, sinabi ng system na naabot na ng skill ang limit nito. Kaya ginamit niya ang kanyang darkness skill upang mabulag ang lahat, habang sinamantala ni Eve ang pagkakataon at tinanggal ang mga kalaban. Sinabi ni Ma'am Ori kay Eve na patayin ang lahat. Sumigaw ang Duke habang napagtanto ni Ma'am Ori na nawawala na ang kanyang isip kahit hindi pa niya nagamit ang kanyang berserk skill. Nagpasalamat si Eve kay Ma'am Ori sa pagbibigay ng pagkakataon na makipaglaban muli, dahil inakala niyang tapos na ang kanyang araw ng pakikipaglaban. Dali-dali siyang tumakbo sa mga sundalo, pinapatay ang lahat. Binanggit ng Duke na aalalahanan niya ang lahat at papatayin sila, ngunit pinaralisa siya ni Ma'am Ori. Tinawag siyang tanga dahil inakala niyang makakalusot siya. Ipinaliwanag ni ID na maaaring pinatawad niya ang Duke kung tanging pagtataksil lamang ang ginawa nito, ngunit sinaktan rin nito si Liz, kaya nagpa siya siyang patayin ito, ginupit ang kanyang ulo. Nagpasalamat si Ma'am Ori kay Ceres sa pagtulong sa kanya sa laban, at itinalaga niya ito bilang vice captain ng grupo, sinasabing maaari nitong gawin ang anumang desisyon kapag wala siya. Pagkatapos, pinatigil ni Ma'am Ori ang mga katawan ng Ashkinto at sinira sila, planong iframe ang pagkamatay ng Duke sa kanila. Tinanong ni Liz si Ceres kung lalaki rin siya at magiging katulad niya, dahil sinabi ng innkeeper na hindi siya ituturing na babae kung hindi lalaki ang kanyang dibdib. Pero sinabi ni Ceres kay Liz na kalimutan ang lahat ng sinabi ng innkeeper sa kanya. Habang natutulog sina Liz at Eve, sinabi ni Ceres kay Ma'am Ori na magpahinga siya habang siya ang nagbabantay, pero nabanggit niya na hindi siya makakatulog. Kaya inalok siya ni Ceres na magpahinga sa kanyang kandangan. Ginawa rin niya ang parehong alok kaya humiga si Ceres sa kanya, pero napagtanto niyang nagbibiro lang siya at dali-dali siyang tumayo. Humingi siya ng permiso para hawakan ang kanyang tenga at sinabi niya na kakaiba ang pakiramdam nito. Nagtataka siya kung may espesyal na attachment si Ma'am Ori kahit kay Liz, dahil banayan siya sa kanila. Sinabi ni Ma'am Ori na pinaaalala siya ni Eve sa kanyang tiyuhin, at ang tanging dahilan kung bakit gusto niyang bumalik sa kanyang lumang mundo ay dahil sa kanyang tiyuhin at tiyahin. Iniisip niya nakahawig ni Liz ang kanyang sarili dahil parehong lumaki sila sa mahirap na kapaligiran. Pero ang pagkakaiba nila ay pinapatay niya ang lahat sa kanyang daraanan at ang tanging layunin niya ay ang paghihiganti. Sinabi niya kay Ceres na maaari siyang umalis kahit kailan niya gusto, pero wala siyang balak gawin iyon dahil galit din siya kay Vicious. Sinabi niya na bilang gantimpala sa kanyang tulong, ibibigay niya ang anumang hiling ni Ceres kapag natapos na sila. Samantala, si Aayaka ay sinasanay ni Nia, ngunit sinabi nito na hindi dapat ipaalam ni Aayaka sa iba na siya ang nagtatrain sa kanya dahil hindi papayagan iyon ni Vicious. Nagtataka si Aayaka kung bakit siya tinutulungan ni Nia. Sinabi ni Nia na pinaalala siya ni Aayaka sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Bumili si Ma'am Ori ng damit para kay Liz at natuwa ito na may binili siya para sa kanya. Nag-isip si Ceres na dapat pangalanan nila ang kanilang grupo at iminungkahi niyang tawagin itong Lord of the Flies Brigade, dahil iyon ang pangalan ng hukbo na pinamunuan ng Fly King. Nakapasok sila sa Demon Zone at sinabi ni Eve kay Ma'am Ori na ay ambyo ang magic sa kanyang kamay, at lumitaw ang isang mapa na nagpapakita ng lokasyon ng Witch of Tabo. Sa gabi, iniisip ni Ma'am Ori na hindi pa rin nawawala ang kanyang galit kay Vicious, at alam niyang delikado ang Demon Zone, pero ito rin ay pagkakataon para makakuha siya ng maraming karanasan para mapalapit sa antas ng S-rank heroes. Samantala, sinabi ni Vicious sa lahat na kahit tumataas ang kanilang level, wala silang combat skills. Kaya nagtipon siya ng mga tao mula sa buong bansa para sanayin sila, sinasabi na kailangan nilang maging handa sa pakikipaglaban sa Demon Emperor. Pagkatapos, sinabi niya kay Nia na kailangan ng heroes na matuto ng combat skills at gustong i-level up din niya sila. Kaya plano niyang pumunta sa Golden Demon Zone.
Inalok ni Ceres na tulungan si Liz sa pagbibitbit ng bag, pero iniisip ni Liz na kung mas kaunti ang dala ng iba, mas mataas ang tsansa niyang makaligtas. Habang naglalakad sila, inatake sila ng isang halimaw, at napansin ni Ma'am Ori na kahawig ito ng mga nilaban niya sa ruins. Inatake nito si Eve, pero nablock niya, at ginamit ni Ma'am Ori ang poison at paralyzed skills para talunin ito. Sinundan niya ito ng sleep skill para subukan kung epektibo ang kanyang mga kakayahan sa mga nilalang sa Demon Zone, pero napagtanto niyang mas mahina ang mga halimaw dito kumpara sa ruins. Tinusok niya ang halimaw at napansin na ang seaweed na nahulog nito ay sangkap para sa isang forbidden item. Ngunit dahil interesado si Ceres rito, ibinigay niya ito sa kanya. Habang naglalakbay sila, nakarating sila sa isang ilog at inisip ni Eve na siya ang dapat tumawid kay Liz. Ngunit iginalang ni Ma'am Ori ang desisyon ni Liz na tumawid mag-isa. Sinabi ni Liz na ayaw niyang maging lubos na dependent kay Eve, pero bigla siyang nadulas, kaya sinagip siya ni Pigyar. Sinabi ni Ma'am Ori na gusto niyang suportahan siya dahil magkahawig ang kanilang pagkabata. Nang makatawid siya, nagtaka siya kung ano ang pinag-uusapan nila. Sinabi ni Eve na pinag-uusapan nila kung ano kaya ang magiging hitsura ng anak ni na Memorial at Ceres, na ikinagulat ni Ceres kaya nahulog siya sa tubig. Ayaw niya na huminto sila para sa kanya, kaya binigyan siya ni Ma'am Ori ng kanyang coat para hindi siya ginawin. Sinabi niya na laging nilalabhan niya ito, pero gusto ni Ceres na amoy siya ang coat. Bigla silang nakasalubong ng mga halimaw na nagpapatakbo kay Liz at Eve palabas ng Demon Zone. Sinabi ni Eve na hindi niya kayang talunin ang mga ito, kaya sinabi ni Ma'am Ori na manatili siya sa likuran. Habang pumapasok sa kanyang saklaw ang mga halimaw, pinaralisa niya sila at sinundan ng kanyang berserk skill, na nagdulot sa kanila ng pagdurugo hanggang mamatay. Sinabi ng system na na-level up siya. Pinutol niya ang isang piraso ng halimaw at nagtaka kung kakainin niya ito, pero sinabi ni Ceres na gagamitin niya ito para palakasin si Picamaro. Nag-alala si Pigaro na kailangan niyang kainin ang halimaw, pero tiniyak ni Ma'am Ori na magmumukhang iba ito kapag nagawa na niya ang enhancement solution. Biglang nakaramdam sila ng isa pang halimaw malapit, pero itlog lang pala ito sa bag ni Memorial, na malapit ng mapisa. Lumabas ang isang kabayo mula sa itlog, at nag-alala si Ceres na baka atakihin sila, pero wala itong hostility sa kanila. Napansin nila na may organ ito sa likod na sumisipsip ng mana, kaya ibinuhos ni Ma'am Ori ang mana dito at matapos masipsip ang 1,000 mapi, nag-transform ito sa isang itim na kabayo. Pero gusto pa rin ito na dagdagan si Ma'am Ori ng mana, kaya binigyan niya ito ng isa pang 10,000, at nag-transform ito sa isang malaking halimaw. Sinabi ni Liz na dapat nila itong pangalanan, kaya tinawag niya itong Slay. Samantala, ang mga heroes ay sinasanay ng mga taong inatas ni Vicious. Pero sinabi ni Takyudo na humaharap lang sila sa mga mahihinang halimaw, kaya wala silang natutunan maliban sa karanasan. Sa gabi, nakasalubong nila ang isang grupo ng mga halimaw na masyadong malakas para sa mga heroes, kaya sinabi sa kanila na manatili sa likuran. Naisip ni Nia na sobrang lakas ng mga halimaw kaya hindi niya kakayanin na pigilan sila at ipagkakaloob ang pagpatay sa mga heroes. Nakapatay sila ng 2 sa mga halimaw, pero ang iba ay binago ang direksyon para atakihin ang mga heroes. Kaya umusad si Takyudo at ginamit ang kanyang Draonic Buster para sunugin silang lahat. Kinabukasan, nagising si Sarah at napansin na wala si Ma'am Ori. Sinabi ni Eve na huwag siyang mag-alala dahil hindi ganitong klase ng tao si Ma'am Ori na iiwan sila. Lumabas sila at nakita na pinatay na ni Ma'am Ori ang mga halimaw habang sila ay natutulog. Nagulat si Eve na kaya niyang patayin ng mag-isa ang isang human-like beast. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay at sinabi ni Sarah kay Ma'am Ori na magpahinga sandali, pero nabanggit niya na gusto niyang makaalis ng malayo bago umulan. Iniisip niya kung natatakot si Liz, pero sinabi ni Liz na ligtas siya dahil kasama nila si Ma'am Ori. Bigla silang inatake ng isang halimaw at madali niya itong pinatay. Pero naramdaman pa rin ni Ma'am Ori na may mali, at bigla itong sumigaw, na nagdulot na ang lahat ng halimaw sa lugar ay nagtakbuhan patungo sa kanila. Nagtataka si Mimi kung ano ang susunod nilang gagawin, iniisip na malulunod sila ng dami ng halimaw, pero nagboluntaryo siyang maging pain, sinasabi na bibigyan niya ng oras ang lahat na makalayo. Sinasabi niya sa sarili na siya ang may kasalanan sa nangyayari, iniisip na malulunod sila dahil naging pabaya siya. Nangako siya na makakabalik sila ng buhay, pero alam ni Ma'am Ori na hindi siya makaliligtas, kaya sinabi niya na huwag sisihin ang sarili, dahil ginawa niya ang tama, lahat ay papatayin sana ng halimaw na sumalakay. Ipinaliwanag niya na kailangan nila si Mimi para dalhin sila sa witch, dahil kailangan nilang makipagnegosasyon at alam nilang nagtitiwala siya kay Eve. Kinuha niya ang kanyang voice projection gem at inilagay sa helmet, sinasabi na siya ang may pinakamalaking tsansa ng kaligtasan dahil kasama niya sina Picamaro at Slay. Kaya nagdesisyon siyang
maging Pain, ipinaliwanag na kaya ng kanyang skills patayin ang mga human-like beasts, at sinabi kay Sarah na asikasuhin ang lahat kung hindi siya makakabalik. Samantala, nakikita ng mga heroes ang mga halimaw na paparating, kaya nagsimulang mabalisa at iniisip na kailangan nilang umatras. Inatake sila ng isang grupo ng halimaw, kaya pinutol ito ni Takyudo sa mga piraso, habang nagtataka kung bakit tumatakbo ang iba pang halimaw palampas sa kanila. Isa sa mga babae ay inatake, kaya isinagip siya ni Kabato, pero natambush siya at tumakbo ang babae. Iniisip niya na ayos lang siya dahil wala pang namatay, pero naalala niya si Ma'am Ori at iniisip na baka patay na. Balik tayo kay Ma'am Ori habang sinabi niya na malapit nang dumating ang mga halimaw, at nalaman natin na nagtatago sina Sarah at ang iba sa isang kuweba. Ibinaon niya ang kanyang mana sa sleigh, na nag-transform sa isang malaking halimaw, at inactivate ang kanyang voice projection gem. Sinabi niya kay Pigamaro na simulan ang laban sa pamamagitan ng isang matinis na sigaw, at napagtanto ni Ma'am Ori na nakuha nila ang atensyon ng mga halimaw. Isinuot niya ang helmet at iniutos kay Slay na tumakbo sa paligid ng gubat. Habang hinahabol sila ng mga halimaw, iniisip niya na maaaring mamatay sila kung mabaigo ang plano, at lumitaw ang human-like beasts. Kaya inihanda niya ang sarili sa labanan. Nalaman ni Ayaka na namatay ang dalawa sa kanyang mga kaklase, at tinanong niya si Yaso kung ano ang nangyari dahil alam niyang bahagi sila ng grupo nito, pero ipinaliwanag niya na isa siyang high-rankang hero habang sila ay walang halaga, at namatay sila dahil mahina sila. Napagtanto ni Ayaka na hindi niya pinrotektahan ang mga ito. Pinaalala niya na siya ay isang A-rank hero at tungkulin niyang protektahan sila, pero sinabi sa kanya na manahimik at tigilan ang pagpapakita na mas magaling siya. Ipinaliwanag niya na karapat-dapat silang mamatay dahil sila ay masamang tao, at dati silang nang-aasar sa kanya, kaya hindi siya nakikiramay. Pero nakialam si Takyudo, sinasabi na wala siyang halaga dahil kumikilos siyang parang talunan. Nagalit siya at sinimulang gamitin ang kanyang skill habang patuloy na inaalipusta ni Takyudo, iniisip na kahabag-habag siya. Pero sinabi niya kay Takyudo na huwag maging kampante dahil siya ay S-ranker, dahil si Ayaka ay S-rank hero rin ngunit hindi pa natututo ng unique skill. Ipinaliwanag niya na hindi lang sa hero rank nakabase ang lahat dahil posible para sa lower rank ang heroes na talunin ang S-rankers. Kaya sinabi niya kay Takyudo na huwag siya maliitin, at ipapakita niyang iba ang kanyang kakayahan. Gusto siyang harapin ni Alma, pero pinigilan siya ni Takyudo. Iniisip ni Yaso na natatakot sila sa kanya at nagsimulang lumayo habang sinabi ni Takyudo kay Ayaka na binababa niya ang S-rank heroes dahil siya lang ang wala pang natutunang unique skill. Narinig niya ang kanyang mga kaklase na nag-uusap tungkol kay Kabato at nabanggit na nawawala siya. Kaya nag-alala si Ayaka. Nakita natin si Eve kasama ang iba, at sinabi niya na gusto niyang sundan si Ma'am Ori dahil alam niyang pagod na ito, at hindi pa natutulog ng maayos dahil lagi siyang nagbabantay sa kanila sa gabi. Ipinaliwanag niya na kaya niyang itago ang kanyang presensya sa gubat at mayroon siyang night vision para makagalaw sa dilim. Sinabi niya na gusto niyang makaligtas si Ma'am Ori at naniwala si Sarah sa kanya, kaya pinayagan niya ang plano ni Eve. Nangako si Eve na makakabalik siya ng buhay, at sinabi ni Sarah na paprotektahan niya si Liz habang wala si Eve. Balik tayo kay Ma'am Ori habang patuloy na hinahabol siya ng mga halimaw, pero inextend ni Pigamaro ang kanyang mga braso habang ginagamit ni Ma'am Ori ang berserk skill sa mga halimaw, kaya nag-aaway ang mga ito sa isa't isa. Pero may grupo ng halimaw na malapit na makahabol, kaya panaralisa niya sila. Napansin niya na ang mga human-like beasts ay nakaka-adapt na sa kanyang mga atake. Biglang umulan at napagtanto niyang hindi na niya maririnig ang galaw nila, at napansin na nauubos na ang kanyang mana. Iniisip niya na kailangan niyang mag-level up bago maubos ito. Alam niyang sulit sa dami ng XP ang mga human-like beasts, kaya iniisip niyang makaka-level up siya kung mapapatay niya sila. Pero alam niyang magiging mahirap dahil kailangan niyang malapit sa kanila para makuha ang XP kapag namatay sila. Kaya gumawa siya ng plano at pinatakbo ang mga halimaw, panaralisa sila habang dumaraan siya. Halos maubos na ang kanyang mana, pero lumapit siya sa human-like beasts at ginamit ang berserk skill para tapusin sila. Nag-level up siya at naibalik ang buong MP. Pero may dalawang higanteng halimaw na nagsimulang humabol sa kanya. Napagtanto niyang hindi gagana ang kanyang skill sa kanila kung hindi sila nasa kanyang line of sight. Kaya ginamit niya si Slay bilang Pain at lumitaw siya sa likuran nila, panaralisa sila bago ginamit ang berserk skill para patayin sila. Hindi mabilang ang mga halimaw na humaharang sa daan niya, kaya ginamit niya ang kanyang mga skills para atakihin sila, pero may isa na bumangga kay Slay at nahulog siya habang pinalilibutan siya ng mga halimaw. Ngunit patuloy niyang ginamit ang kanyang mga skills at nagawa niyang lipulin ang lahat, nag-level up siya ng maraming beses. Nakita natin si Kabato habang iniisip si Ma'am Ori, iniisip na baka kaya niya itong mailigtas, pero natakot siya at hindi ginawa ang anumang bagay. Nakita siya ni Eve at nagtaka kung anong ginagawa ng isang tao sa gubat, at naalala niya si Kabato kay Liz.
Bigla siyang inatake ng isang babae na si Atsuki, na ginamit ang kanyang kidlat para paralisahin si Eve. Akala ni Atsuki na gusto ni Eve patayin si Kabato, kaya naghanda siyang harapin siya. Napagtanto ni Eve na parehong hero sila mula sa ibang mundo. Hindi siya makapagsalita dahil sa kidlat at patuloy siyang inaatake ni Atsuki. Pero bago niya maibigay ang patapos na atake, hinarang siya ng kanyang kapatid na si Hajiri, sinasabing iba si Eve sa ibang halimaw. Nakikita niyang mas matalino si Eve, at humihingi siya ng paumanhin sa ginawa ng kapatid, iniisip kung nasaktan ang kanyang lalamunan mula sa atake. Ipinakilala niya sila bilang mga heroes mula sa ibang mundo. Sinabi ni Eve na hinahanap niya ang kanyang master. Iniisip ni Hajiri na malakas ang master kung buhay pa siya pagkatapos ng stampede. Sinabi ni Eve na hindi masukat ang lakas niya, kaya naging interesado si Hajiri, pero pinayagan silang umalis. Samantala, nakikita natin si Ma'am Ori na pinapatay ang mga halimaw nang lumitaw ang isang higanteng nilalang, pero nagawa niyang patulugin ito at lipulin. Napapansin niyang marami pa siyang mana, pero malapit na sa limit si Picamaro. Nakita rin natin na nasugatan siya sa pagkahulog kanina, at na-detect niya na may isang humanoid monster pa, pero nananatili ito sa labas ng kanyang saklaw. Bigla itong umatake, pero bago niya ito maparalisa, naglabas ito ng orb na nagpapaputok ng mga laser sa kanya. Tinamaan siya ng isa sa mga blasts, at nataman din si Slay, kaya bumangga ito. Alam niyang nasa panganib siya, pero humiling siya kay Picamaro ng tulong. Naglabas ulit ang halimaw ng isa pang orb na nagpapaputok ng lasers, at napuno ng alikabok ang lugar. Napansin nito ang helmet ni Ma'am Ori at nakita si Slay sa likuran. Pero bigla namang lumipad si Ma'am Ori mula sa itaas at panaralisa ito, tinapos gamit ang berserk skill. Ipinakita niya na ginamit niya si Picamaro para maging distraction habang tinaas siya ni Slay sa langit. Nag-level up siya pagkatapos mamatay ang halimaw, at na-unlock ang bagong level matapos itong maparalisa. Bumalik si Slay sa mas maliit na anyo, at pinasalamatan ni Ma'am Ori ang lahat sa kanilang tulong. Biglang tumalon sa kanya ang isang lobo, pero nasadyap niya ito sa tamang oras. Dinala nito silang lahat pabalik, at sinabi ang tungkol sa kanyang nakatagpo sa mga babae, pero natuwa si Ma'am Ori na hindi niya binanggit ang pangalan niya, iniisip na magiging hadlang ang ibang heroes para sa kanyang paghihiganti kay Vicious. Nakabalik sila sa iba, at masaya si Liz na ligtas sila. Inas-ikaso ni Sarah si Ma'am Ori, at nagdesisyon si Eve na magbantay sa kanila sa gabi. Napansin ni Ma'am Ori na hindi siya makapagpahinga, kaya inalok siya ni Sarah ng upuan sa kanyang kandangan. Sinabi niya na hindi niya kailangang panatilihin lahat sa sarili dahil alam niya na nag-aalaga si Ma'am Ori kahit kay Liz, pero nag-aalala siya para sa kanya. Sinabi ni Ma'am Ori na suportahan siya para hindi siya mag-alala, at nangako si Sarah na paprotektahan siya, handang tumulong sa anumang paraan. Sa huli, nakatulog si Ma'am Ori, at habang inilalapag siya ni Sarah, nadapa siya at nahulog sa ibabaw niya. Naisip niyang halikan siya, pero umatras siya sa tamang oras. Samantala, nagpasalamat si Kabano sa pagligtas sa kanya, pero nagtaka si Atsuki kung bakit bahagi siya ng grupo ni Asagi, iniisip na hindi ito bagay sa kanya. Nakita natin na noong in-recruit siya ni Asagi, natakot siya sumali, pero nanatili siya dahil iniisip niyang matutulungan nito si Ayaka sa hinaharap. Nagpatuloy sa paglalakbay si Ma'am Ori at ang iba, pero sinabi ni Sarah na may gusto siyang ipagtapat sa kanya balang araw. Napagtanto niya na mahal niya si Ma'am Ori, pero umaasa siyang magkaroon ng lakas ng loob na sabihin ito. Pumasok sila sa teritoryo ng witch, at nagsimulang bumuo ang isang higanteng golem, pero panaralisa ito ni Ma'am Ori. Nagduda si Eve kung sisirain ba ito, pero nagdesisyon si Ma'am Ori na iwan ito para hindi maging kaaway ang witch. Pumunta sila ng mas malalim at nakakita ng isang kubo. Sinilip nila sa loob at natagpuan ni Eve ang isang nakatagong daan. Nakakita sila ng mga golems na nagminina sa ilalim ng lupa at nakarating sa isang pinto na nangangailangan ng malaking mana para buksan, pero kumpiyansa si Ma'am Ori sa kanyang mana, kaya nagawa nilang buksan ito. Samantala, nakabalik si Kabato sa iba at natuwa si Asagi na makita siya. Masaya rin si Ayaka na ligtas siya, at ibinunyag ni Hajiri na may mga assassins na target ang mga estudyante. Alam niya na mawawala ang loob ni Ayaka kung mamatay si Kabato, pero iniisip niyang magiging boring ang lahat kung ganoon. Nakita natin si Vicious habang nakatanggap ng balita tungkol sa kilos ng hukbo ng Demon Emperor, at tinawag niya ang mga heroes na bumalik, nagtatanong kung mas naging malakas na sila. Matapos maranasan ang pagkawala, natagpuan ni na Ma'am Ori at ang iba ang isang ganap na bagong espasyo sa loob ng pinto, at lumitaw ang Witch of Tabo sa harap nila, ipinakilala ang sarili bilang Erika. Alam ni Ma'am Ori na ito ang kanyang pagkakataon para i-decipher ang kanyang scroll, iniisip na sa wakas ay makakamit niya ang paghihiganti kay Vicious. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell, at like button para sa marami pang anime recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. Kita-kits tayo sa susunod na recap.